Alleluia, 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 Alleluia. Espiritong isusugo, totoo ang ituturo, pangako ni Kristong Guro. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Ngayoy paroroon na ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayong sabihin ko sa inyo, natigib kayo ng kalungkutan. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung aalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya, ay kaniyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan at ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nananalig sa akin. Tungkol sa matuwid, sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Tungkol sa kahatulan, sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tunay nga pong mas nararamdaman na natin sa ating mga pagbasa ang ipagdiriwang natin sa darating na linggo, ang dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya nga, kagaya ng ibinahagi ko kahapon, ang mga ebanghelyo sa linggong ito ay nakaukol sa mga habilin ni Jesus Nazareno. Unti-unti nang nagpapaalam si Jesus Nazareno sa kaniyang mga alagad. Ngunit, tiniyak ng ating Panginoon na hindi mag-iisa at mangungulila ang mga apostol at mga alagad sapagkat isusugo ng Diyos Ama at ng Diyos Anak ang banal na Espiritu Santo. Kaya nga ibinahagi ko rin kahapon, masasabi natin at mapagninilayan natin
tunay ngang walang pagkakataon na iniwan tayo ng ating Panginoon. Kung mapapansin ninyo, sa lumang tipan, ang Diyos Ama ang siyang nakipagtipan sa ating mga ninuno, sa mga propeta, mga taong nauna sa atin. Sa bagong tipan naman, isinugo niya ang kaniyang bugtong na anak, si Jesus Nazareno. At pag-akyat sa langit ni Jesus Nazareno, isinugo ng Ama at ng Anak ang Espiritu Santo na siyang kasama natin sa kasalukuyan. Pagmasdan ninyo, mayroon tayong iisang Diyos na may tatlong persona na sinamahan ang sanlibutan. Diyos Ama sa lumang tipan, Diyos Anak sa bagong tipan, at Diyos Espiritu Santo sa ating kapanahunan hanggang sa muling pagbabalik ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Kaya nga magandang pagnilayan natin ang banal na Espiritu Santo na siyang kasama natin, na siyang gabay natin, na siyang nagpapabanal sa atin. Ang banal na Espiritu Santo ang siyang umaakay sa atin tungo sa landas ng katotohanan. Ang banal na Espiritu Santo din ang nagtuturo sa atin kung sino talaga si Jesus. Sa pamamagitan ng Espiritu, nagkakaroon tayo ng ibayong lakas at tapang upang paglabanan ang anumang uri ng tukso o anumang kasalanang umaalipin sa atin. At sa maraming pagkakataon, ang banal na Espiritu ang nagbibigay ng tanglaw at liwanag sa atin. Naaalala at nauunawaan natin ang salita ng Diyos dahil sa banal na Espiritu. At ang Espiritu rin ang ating buhay pananampalataya na may 7 mahahalagang kaloob upang tayo'y mabigyan ng kakayahang tahakin ang landas ng buhay na puno ng pananampalataya at katapatan sa Diyos. Ano yung 7 kaloob na yon? Unang-una, karunungan. Ang karunungan ang nagdadala sa atin upang maunawaan natin kung ano ang banal na kalooban at kagandahang loob ng Diyos. Ikalawa, pagkaunawa. Ito ang tumutulong upang madama naman natin ang kagandahan ng ating pananampalataya, upang makilala natin kung sino ang Diyos at makilala siya sa kaniyang mga nalikha at kung papaano siya ay kumikilos sa bawat pangyayari at yugto ng ating buhay. Ang ikatlo, kaalaman. Ito ang umaakay sa atin upang matutunan natin kung sino ba tayo bilang mga nilikha ng Diyos, upang mas lalo nating malaman kung papaano natin mapaglilingkuran ang Diyos at kapwa sa araw-araw ng ating buhay. Ika-4, pagpapayo. Ito ang nagbibigay sa atin ng karunungan upang piliin natin ang pinakamagandang paraan kung paano natin maisa sa katuparan at maisa sa buhay ang kalooban ng Diyos. Ika-5, katatagan. Ito ang nagpapalakas sa ating damdamin at nagtutulak sa atin na gawin
kung ano ang inuudyok ng pagpapayo na puno ng katapangan at tibay ng loob. Ika-anim, kabanalan. Ito ang nagpapanibago ng lahat ng ating mga ginagawa sa mundong ito upang maging matamis, upang maging magaan, at upang maging kaaya-aya tayo dahil ang bawat isa sa atin, mga anak ng Diyos na naghahandog at nag-aalay ng buhay para sa Panginoon. At ikapito, ang banal na pagkatakot sa Diyos. Ito ang nagtutulak naman sa atin upang tayo'y lumayo at umiwas sa anumang hindi magandang kaisipan, upang umiwas sa mga mali at masasamang gawain, at upang maiayon natin ang ating buhay ayon na rin sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ito po ang mga kaloob at handog ng banal na Espiritu Santo. Ang banal na Espiritu Santo ang siyang kasama natin sa kasalukuyan. Hindi tayo iniwan ni Jesus Nazareno na nag-iisa. Ito ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo sa ating buhay bilang ating patnubay upang mas makilala at mas mapalapit tayo sa ating Panginoong Diyos. Ang banal na Espiritu ang siyang nagpapatotoo sa atin tungkol sa katotohanang mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya naman po, ang hamon sa atin, mamuhay sa katotohanan. Mamuhay tayo sa kabutihan na alam natin na ang Espiritu Santo ay patuloy na gagabay at gagabay sa atin upang maramdaman nating palagi ang buhay na presensya ng Diyos. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.